Isang mapagpalang oras ng panonood po sa inyong lahat, mga minamahal po naming suking taga-subaybay. Kumusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao at syempre po sa buong mundo na nag-aabang po sa ating programang Kapitulo Bersikulo. Kagalakan po namin na kami ay makadalaw sa inyong tahanan sa pamamagitan po ng programang ito. Sa mga bago po nating manunood, ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla. Maglilingkod po sa inyo sa lahat po ng mga kaibigan natin na nagbigay ng kanilang katanungan, atin pong sasagutin mula sa mga kapitulo at bersikulo po ng Biblia. Ngayon ho ay nais naming ipaabot din ang aming pong pasasalamat sapagkat naging matagumpay po ang ating ginawang pangangaral po sa iba't ibang mga lokal ng ating mga iglesia sa buong Central Luzon Conference. At ganun din naman sa mga kapatid natin sa buong Pilipinas na nakibahagi po sa Philippines for Christ 2018. Kahapon po ay nakapagpabautismo ang ating po mga kapatid sa iba't ibang mga lokal ng ating mga iglesia sa Central Luzon Conference ng 577 souls. At yan po ay hindi pa ho yan ang accurate number sapagkat tuloy-tuloy pa rin po ang ginagawang pagbabautismo at tuloy-tuloy pa rin ang pangangaral ng ating mga kapatid sa pananampalataya, pastor man yan, laiko, o kaya manggagawa ng ating konferensya para po magdala ng maraming mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Kristo. Ang inyong lingkod po ay nakataang magpatuloy ng ating gawain ng evangelistic meetings. Mag-umpisa po yan bukas dito po sa Pasay City Academy na kung saan ang ating po magiging viewers o kaya ang ating mga attendees ay ang mga estudyante na diyan po ay nag-aaral sa Pasay City Academy. So mag-iiba tayo ng approach sa ating pong gagawing pagtuturo sa paaralan ng mga estudyante sapagkat millennials po ang ating attendees. Kaya sana po ay ipanalangin po ninyo ang buong team ng Kapitulo Bersikulo na siya pong inatasang humawak ng evangelistic meeting sa ating po mga estudyante dyan po sa Pasay City Academy. Ino-congratulate po natin lahat po ng mga nabautismuhan kahapon. At doon po sa mga nabautismuhan ay 3 doon ang amin pong nalaman na sila ay produkto ng Kapitulo Bersikulo. At sa mga susunod po nating pagtatanghal, yan po ay aming nakuha ng kanilang interview kung paano po nagamit ang programang Kapitulo Bersikulo para po sila ay maakay sa pananampalataya pong ito. 2 po dyan ang aming pong nakuhanan ng panayam kung paano pong ang programa nating ito ay kumikilo sa kanilang puso sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Yung iba pa po doon, hindi na ho namin kayang alamin kung sino-sino sila doon sa 577. Baka po meron pa sa mga kababayan po namin at mga taga-subaybay ng programang ito o kaya sa mga nanonood, baka meron po kayong mga alam na mga kapatid po natin na nabautismuhan o kaya ay babautismuhan dahilan po sa programang Kapitulo Bersikulo. Ipagbigay alam lang po ninyo. Inyo pong ilagay dyan sa ating comment box at kami po ay dadalaw para naman po yung kanilang mga conversion stories ay atin pong mailagay sa ating pong programa para po pakinabangan at maging inspirasyon ng ating pong mga kapatid na sumusubaybay sa programang ito. Kaya po, namamanhik po kami doon sa mga kapatid namin sa iba't ibang mga lokal ng ating mga iglesia. Kung kayo po ay may nakakaalam o kayo nakakaalam na meron po mga kapatid kayo na naisama po natin sa bautismo, na sila po ay naging produkto ng Kapitulo Bersikulo, ay i-type lamang po ninyo sa inyong comment box at kami po ay dadalaw sa kanila. Amin po silang kakausapin at interviewin kung paano po ang programang ito ay nagiging makatuluhan at nakatulong po sa kanilang pagsusuri. At nais po namin ipaabot ang aming pagbati rin sa lahat ng ating po mga pastor na naging kabahagi po dyan sa ating Philippines for Christ 2018 evangelistic campaign. Kasalukuyan po ay hindi pa tinutuloy-tuloy pa rin po ng ating mga foreign evangelist at maging ng ating mga local evangelist. Kasama po ang inyong lingkod at ang buong team ng Kapitulo Bersikulo ay sama-sama po tayong gumagawa sa gawain ng Panginoon para po madagdagan po natin ang mga kaluluwa na magiging kandidato sa langit. Ano po? Kaya panalangin po ninyo ang programang ito na maging daluyan po ng katotohanan at maging instrumento hindi lamang sa pag-aakay ng mga kaluluwa dito sa Himpapawid, kundi maging sa ating personal evangelism campaign na ginagawa. At ganoon din sa ating mga kapatid sa iba't ibang mga lokal ng ating mga iglesia. Bago po tayo dumako sa ating pong gagawing pagsagot sa mga katanungan, alam ko po na inaabangan ng marami po nating mga taga-subaybay, ay nais ko po kayong ayahan na tayo po ay mananalangin.
Panginoon po namin Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa mga sandaling ito ay muli po naming pag-aaralan ang mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. Ang aming pundalangin na kayo po ang siya magmuna sa amin, ipagkaloob po sa inyong lingkod ang dobleng takal ng inyong banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang pangunguna at gabay. Nawa po ay matutunan po namin, maalaman po namin, amin pong matuklasan, amin pong masaliksik ang mga katotohanan na nariyan sa inyong banal na aklat na mag-aakay sa amin sa daan ng katuwiran at sa daan ng pananampalataya sa ikapagtatamo po namin ng buhay na walang hanggan sa pananampalataya po namin sa inyong bugtong na anak. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming mga panalangin sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Nais po nating ipaglingkod ang unang tanong na ipinadala po sa atin dito ng ating pong mga taga-subaybay at uunahin po natin yung tanong na ibinigay sa atin ni Brother Kenneth Bilyeza. Ang kanya pong katanungan ay ganito. Question ko po, ano po ang pagkakaiba ng doktrina o doctrines ng SDA and other denominations like Mormons or Church of Christ of the Latter-day Saints o in the Latter-day Saints, Evangelical, Jehovah's Witnesses, etc. Thank you po. Ayan po ang kanyang tanong. Maraming salamat kapatid na Kenneth sa inyo pong pagbibigay ng mga katanungan dito po sa ating pong programang Kapitulo Bersikulo. Yan po mga tanong na yan galing po doon sa kanila rin pong Facebook page na We Will Serve the Lord Ministry. And salamat po, inyo rin pong dalawin yung pong Facebook page na yan na pinangangasiwaan po ng ating mga kapatid na Kenneth Bilyeza at Sister Army Bilyeza. Yan po ay inyo pong mapapakinabangan at marahil po sila po kasi ay busy kaya naman po naibibigay rin po sa atin yung mga katanungan na yan para po ating sagutin sa programang Kapitulo Bersikulo. Bueno, kung ang pag-uusapan po natin mga giliw naming taga-subaybay, lalo na po sa ating kaibigan at kapatid na nagtanong na si Brother Kenneth Bilyeza, ang pagkakaiba po ng Seventh-day Adventist sa iba't ibang pananampalataya, kagaya po ng inyong binabanggit, na Mormons o yung Church of Jesus Christ in the Latter-day Saints, Jehovah's Witnesses o yung kilala po sa ating kapanahon ng mga saksi at mga Evangelical Christians at iba pa po mga pangkati ng pananampalataya, may napakalaki pong pagkakaiba. Isa-isahin po muna natin yung pong iba't ibang mga pananampalatayang inyong binanggit. Again, hindi ho namin intensyon na mang-atake po ng anumang sekta ng pananampalataya, kundi nais po naming ipaabot sa inyo ang comparative study nito pong ating tanong na sasagutin mula kay Brother Kenneth Bilyeza. Pasimulan po natin doon sa tinatawag po nating Church of Jesus Christ in the Latter-day Saints. Ito pong tinatawag nating Mormonism o yung mga kapatid nating mga Mormons. Ito po yung mga kapatid natin na umiikot, nagbabahay-bahay, nakasuot po sila ng puting sabihin na nating puting polo, pagkatapos ay nakakurbata. Isang Pilipino at minsan po isang Amerikano, magkapartner ho yan. At yan po ay umiikot bahay-bahay at nagbibigay po sila ng magagandang mga lektura pagdating po sa kaligtasan. Ang Church of Jesus Christ in the Latter-day Saints po ay itinatagpo yan ng founder po o kanilang tagapagturo o tagapagtatag ng kanila pong samahan na walang iba kundi si Joseph Smith. Si Joseph Smith po ay nagtatag ng samahang yan. Noon pong 1820 ay nakakita siya ng vision at nakita niya raw po doon sa kanya pong vision yung ama at saka ang anak. At noong 1823, sangayon po sa tala ng ating pong pag-aaral at sa ating pong nakuha na kasaysayan na maikli nito pong ating pinag-uusapang samahan, ay noong 1823 ay si Joseph Smith ay inutusan po ni Jesus Christ ayon po sa kanilang paghahayag ng kanilang history na meron daw pong naitago o nailibing na aklat ng kasaysayan ng mga naninirahan sa Amerika. At ito po ay doon sa lugar ng Gonora, about a miles from Palmyra, New York.
And the next day, Smith supposedly found the book. At ito pong aklat na binabanggit niya ay ito po yung tinatawag nating The Book of Mormons. So yung pong Mormons ay isa pong katawagan doon po sa mga aklat na nakita ni Joseph Smith na allegedly sinabi po sa kanya na kinalalagyan ng inhabitants o ng mga santo, o sabihin na nating mga mananampalataya ng Panginoon Diyos sa huling kapanahunan. At meron din po silang ginagamit na batayan na ito po yung Doctrine of Covenants and the Pearl of Great Price. Iyan po ay pawang mga isinulat ng kanilang leader at founder ng kanilang samahan na walang iba kundi si Joseph Smith. Ngayon, pag-uusapan po natin, kapag ang tanong naman, hindi naman historical foundation or kaya historical background ng Mormonism, kundi yung pong kanilang pagkakaiba sa Seventh-day Adventist Christian. Unang-una ho, ang mga Mormons po ay naniniwala din naman sa Biblia. Kaya lamang sila ay naniniwala sa Bible as long as that ang Bible po natin ay correctly translated. Para po sa kanila ay hindi po pwedeng magkamali ang Biblia o ang salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya ho, para sa kanila, ang Book of Mormons o ang Mormon aklat na nadiskubre ni Joseph Smith ay walang pagkakamali. Kaya ho, yung pong mga aklat ng Mormons na yan, meron po ako dito naka sa aking library po, meron po ako ditong aklat. Yan, ito po ay Doctrines and Principles of the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Ayan, isinulat po ni Roland Borton. So, nandito po ang kalipunan nilang mga doktrina. At syempre po, hindi ko babanggitin ang lahat-lahat. Dito pong aking nabili na doctrines, we believe, doctrines and principles ng ating mga kapatid at mga kaibigang Mormons. Ngayon ay atin na lamang pong babanggitin yung ilan sa pagkakaiba niya sa Seventh Adventist. Ngayon, ang isa po sa nabanggit natin ay yung pong naniniwala sila na ang Bible ay salita ng Diyos as long as it is properly translated or properly sabihin na nating naisalin sa tamang pagkakasalin. So, sa madaling salita, sila ho ay nagdududa sa mga salin ng Biblia. Kasi marami daw po diyan may mga pagkakamali na translations. Kaya po, kung mapapansin niyo, ang samahang ito ay itinataas po ang kanilang Book of Mormons. Meron din po ako niyan dito, yung pong Book of Mormonism. Ngayon, ano pa po ang pinagkaiba nila sa Seventh-day Adventist? Naniniwala po sila na ang Diyos at ang tao ay nagkaroon ng pre-existence. Sabay po silang nag-exist yung Diyos at ang tao. Ang pinagkaiba nga lang po ng Diyos sapagkat ang Diyos ang lumikha ng mga tao at nilagyan niya ng katawan. Ayun, yun po ang doktrina ng mga Mormons. Yung pong tao ay nilagyan niya ng body, pero dati ho, bago po naging tao yung sila Adan at Eva, sila po ay dating mga Diyos. Ayan. Kaya sila po ay mga dating immortal, sila po ay dating mga spirit. Yan po ang paniniwala ng mga Mormons. At ang Diyos sa kanilang paniniwala ay natutuwa nung sila Adan at Eva ay nagkasala sapagkat sa pamamagitan ng pagkakasala ni Adan at Eva, kumalat at dumami po ang tao. Kaya iyan po ang doktrina ng mga Mormons. Now, meron din po silang doktrina that there are immortal souls now living in the spirit world with Jesus preaching the gospel. Ayan. Naniniwala sila na may mga espiritu na ngayon sa lugar ng mga espiritu na kasama ni Kristo na nagpipreach ng ebanghelyo. Ayan, napansin po ninyo yung pang-apat po na doktrina na pagkakaiba ng Mormon sa Seventh-day Adventist. Ano pa po? Meron din po silang doktrina ng tinatawag po nating baptism of the dead. Ano po? They must hold baptismal services for the dead. Ayan. Ayon po sa ating aklat na pinagbabatayan ng paniniwala, nagbibinyag po sila
ng patay doon po sa Mormon temples. Ayan. So, pwede ho sa kanila ang baptism of the dead. No? At isa pa sa doktrina nila, pang-anim, Jesus was married to Mary, Martha, and to other Mary of the wedding feast of Cana. Biruin mo, yan po ay mababasa natin sa aklat po ng Journal of Discoveries, Journal of Discourses, Volume 4, page 259 by Brigham Young. Yan, isa kanilang mga otoridad ng Jehovah's Witnesses. They also accepted polygamy or multiple marriages where the law of the land permits it. Ayon, isa sa mga doktrina po nila, pwede kang mag-asawa ng marami kung pinahihintulutan naman ng pamahalaan ng iyong bansa. Okay, yan po ang doktrina nila. Ano pa ho ang kanilang doktrina? Marriage must be sealed for time and eternity in Mormon's temple. Kapag ikinasal sila sa temple ng Mormon, yung pong pagkakasal na yan ay silyado ng panahon hanggang sa katapusan, sa eternidad, hanggang sa walang hanggan. And number 8, there are 3 degrees of heaven. The celestial or faithful Mormons. Yung ikalawa, the terrestrial, for Mormons not so faithful. Yung bang katamtaman lang na matuwid. Ang tawag po nila diyan ay terrestrial. At yung pong isa ay tinatawag nilang telestral, for others who will be servants. Telestral. Ayan. Ulitin ko po ha. Meron daw pong 3 level or degree ang langit sa kanila. Yung pupuntahan po ng mga faithful Mormons ay yung tinatawag na ang tawag nila dyan ay celestial, heaven. Ano? Yun naman pong punupuntahan ng mga katamtaman lang, ng mga banal, katamtamang hindi, o nasa average level, ang kanila pong pinupuntahan ay nasa terrestrial heaven. Samantalang yung pong mga servants, yung pong mga alipin, ang pinupuntahan po nila ay yung tinatawag na telestral heaven. In this essence, ayon po sa librong ito na aking pinagbabasihan, kaya hindi ko po ito sariling akin. Ito po mismo ay meron akong aklat nito na ginagamit natin basis for the answer dun sa tanong ni Brother Kenneth Bilyeza. Ang kanila pong doktrina, it is in essence, all humanity will receive eternal life, yet some will become servants of others. Lahat po ng mga tao ay may karapatang magmana ng buhay na walang hanggan. Yun nga lang, nasa kanya-kanyang level sa langit. Yan po ang doktrina po ng mga Mormons. Ngayon, ano po ba yung pagkakaparehas? Kasi ang tinatanong ni Brother Kenneth, yung pagkakaiba. Yun na po yung pagkakaiba natin kung pag-uusapan natin ay ang Mormons o ang The Church of Jesus Christ in the Latter-day Saints. So, ulitin ko po, ang mga Mormons, naniniwala po sila sa Bible. That is number one difference between an Adventist in the Mormonism o ng Church of Jesus Christ in the Latter-day Saints. Una ho, ang Biblia daw ay naniniwala sila kung ito'y natatranslate ng mas maayos o correctly translated. Ayan, sa atin po ng mga Adventist, kaya natin sinasabi may pagkakaiba tayo dyan, dahil naniniwala tayo na lahat ng version ng Bible, tinatanggap po natin yan na purong salita ng Diyos. Bagamat may ilang mga depektong salin, pero walang kinalaman sa kaligtasan. Yun po ang pinagkaiba po natin sa mga kapatid nating Mormons. Sila ho ay tinataas nila sa Bible ang aklat ng Mormons o Mormonism books. Samantalang sa Seventh-day Adventist, hindi ho natin itinataas ang anumang mga sulat, lalo na yung sulat ng ating kinikilalang propisa na si Ellen White, na katulad ng pagtataas nila sa Book of Mormons na mas mataas pa sa Biblia. Yun po ang pinagkaiba. Ano pa po? Man ay meron siyang pre-existed. Man pre-existed with God as an immortal soul before being created. Bago po lalangin ng Diyos ang tao, kasama na siya ng Diyos bilang immortal soul. Nilagyan lang siya ng katawan nung siya'y nilalang. Ayan po, doktrina po. Kaya po, meron po kayo samahan na nakikita na kailangan sila maging Diyos. Sapagkat kung hindi ka maging Diyos, hindi ka makakarating sa langit. Yan po yung doktrina na hinango po nila dito sa doktrina ng mga Mormons. Ano po? Yan po kasi ang goal ng Mormonism. Kinakailangan ikaw yung maging katulad ng Diyos. Ano po? So, yung pong pre-existence ng tao sa Diyos, yung sabay na pagkakairal noong Diyos at saka tao, doktrina po ng mga kapatid natin, ng mga kaibigan nating Mormons. Ano po?
Ngayon, nilalang lang siya ng Diyos nung maglalang siya ng katawan. Yun po ang pinagkaiba. Ano pa po ang isa? Ano po ang pagkakaiba sa Adventist? Sa Adventist po, naniniwala tayo na ang Diyos po ay hindi kailanman nagkasabay ng pagkakalikha o ng existence sa tao. Sapagkat bago po nagkaroon ng tao, wala pong taong nag-pre-exist sa Diyos, sapagkat ang Diyos wala pong pasimula at wala pong katapusan. Yan ang mababasa natin sa aklat ng Psalms o mga awit sa kapitulo 90. Ang bersikulo po ay pasimulan po natin sa 1 hanggang bersikulo 2. Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. Bersikulo 2, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ano po ang Diyos? Mula po sa walang pasimula at walang hanggan, Diyos na ho yan. Samantalang ang tao po ay meron pong pasimula. Paano ho nagkaroon ng pasimula ang tao? Sa aklat pa lamang po ng Genesis, di ba ho? Ang sabi ng Biblia ay doon pa lamang po nililikha ng Diyos ang tao sa ika-6 na araw. Maliwanag po sa Biblia yan. At ang pagkakalikha ng Diyos sa tao ay hindi po mula sa kanilang kalaghayang espiritu o kaya ay dati siyang espiritu ay ginawan siya ng katawan. Wala pong ganyang doktrina sa Biblia. Pakinggan po ninyo sa aklat ng Genesis kung paano po nilalang ng Diyos ang tao. Ang sabi po rito sa Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao'y naging kaluluwang may buhay. Pansinin po ninyo doon sa formula na ginamit po ng Biblia. Nang pasimulay nilalang po ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao'y naging kaluluwang buhay. Kung yan ay galing na sa kaluluwa, yung tao, ba't pa nilagyan ng Diyos ng kaluluwa yan? At yan po ay maling-mali sa tinatawag na prinsipyo ng Biblia, kapatid. Yan na. Kaya yun po ang pagkakaiba ng Mormonism sa Seventh-day Adventist. We, as a Seventh-day Adventist, always based our doctrines from the Scriptures. At yung pong doktrina ng mga Mormons na ang Diyos at ang tao ay nag-pre-exist, wala po sa Bible yan. Ayun po ang pinagkaiba natin. Ano pa po? Ang sabi pa na sa kanilang doktrina rin na ang Diyos at natuwa nung si Adan at Eva ay magkasala sapagkat dumami daw po ang tao. Alam po ninyo, sa amin po mga Seventh-day Adventist, amin pong doktrina na bago pa po nagkaroon ng kasalanan ang tao, ang Diyos na po ang nagsabi sa kanila na go and multiply. Pakinggan po ninyo dito sa aklat po ng Genesis sa kapitulo 1, ang bersikulo po ay 28. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkakaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa ipapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Pansinin po ninyo yung pong pagkakatala ng Biblia. Ito po ay panahon na hindi pa ho nahulog sa pagkakasala ang ating unang mga magulang, si Adan at Eva. Ang sabi po ng Biblia ay inutusan na sila na magpakarami. Di sa makatuwid, meron na pong pag-uutos at Diyos na sila po ay magkaroon ng sexual relationship. Kaya nga po sa mga Seventh-day Adventist, 2 institusyon lamang po ang binasbasan ng Diyos mula pa ho sa pasimula ng kanyang paglikha. Walang iba kundi itong Sabat na mababasa natin sa aklat ng Genesis 2 at ito pong pag-aasawa na mababasa natin sa aklat ng Genesis Kapitulo 1. Ang aklat po ng Genesis Kapitulo 3, doon pa lamang po pumasok ang tala ng kasaysayan. Hindi po totoo na kagaya po nitong doktrina ng ating mga kapatid na Mormons na natuwa ang Diyos sa pagkakasala ni Adan at Eva. Hindi ho natutuwa ang Diyos sapagkat ang sabi doon sa aklat ng Roma Kapitulo 6, versikulo 23, for the wages of sin is death, no? But the gift of God is eternal life through His Son, Jesus Christ. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Paano magkakaroon ng kabayaran kung natutuwa ang Diyos nung magkasala si Adan at Eva? Samantalang ang sabi ng Biblia po, nung nagkasala si Adan at Eva, doon po nagpasimula ang lahat ng sumpa ng nararanasan po ng tao mula kay Adan hanggang sa kasalukuyan po nating kapanahunan.
Yan po ang pinagkaiba po ng Jehovah's Witness, ng Mormons, at saka ito pong ating pinagsasama-samahang pananampalataya. Ano pa po ang pinagkaiba? Yung pong kanilang doktrina na ang kaluluwa ay immortal at ngayon ay meron ng lugar sa mundo na kung saan ay nangangaral yung mga espiritu, kasama si Jesus Christ. Wala hong katotohanan yon, sapagkat ang tala po ng Biblia, ayon na rin po sa doktrina ng Seventh-day Adventist, at tao po pag siya'y namatay, hindi ho siya pumupunta sa lugar ng mga espiritu, kundi meron po siyang lugar na pagpupuntahan ng dalawang sangkap ng pagkakalikha ng Diyos sa tao. 12, kapitulo 7 ng aklat po ng Ecclesiastes, ganito ang ating mababasa: "And shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return to God who gave it." Saan po mapupunta ang tao kapag siya'y namatay? Yung kanyang alabok na katawan babalik sa pagkalupa, sapagkat doon siya galing Yung kanyang hininga or espiritu babalik sa Diyos, sapagkat yun ang binigay ng Diyos sa kanya nung siya likhain. O kaya hindi ho totoo na ang espiritu, o kaya ang tao pag namatay ay pumupunta sa lugar ng mga espiritu kasama ni Kristo na nangangaral ng Ebanghelyo. Wala pong ganun sa tala ng Biblia. Kaya ho yun ang pagkakaiba ng Adventist sa mga kapatid nating Mormons. Wala ho tayong ganyan doktrina. Ano pa po ang kanilang doktrina? Na meron po tinatawag na baptismal of the dead. Pagbibinyag o pagbabautismo sa mga patay sa templo ng mga Mormons. Ayan po ay hindi ho yan myth. Ito po talaga totoo. Ito po yung libro ang akin pong hinahawakan ito pong aking hawak dito ay belief, fundamental belief ng ating mga kapatid na Mormons. Well, anyway, hindi naman natin inaatake yung ating mga kapatid na Mormons. Tanong naman ito, kaya nililinaw natin. Dahil ito po ay kapitulo, bersikulo, inaalam natin yung sagot sa Biblia, mula sa Bible. Kaya hindi po ninyo ako pwedeng sabihin nagkamali rito sa akin sinasabi, dahil meron po akong fundamental beliefs ng mga Mormons. Ayan, ang kapal po ito. Ayan, yan po ang ating pinagbabasihan. Ngayon, isa pa, nasa pagkakaiba na mga kapatid nating Mormons, yung kagaya ng aking sinabi kanina, yung baptismal o baptism of the dead. Wala pong doktrina sa Biblia na yung mga patay ay bautismuhan. Sa Biblia ang sabi po ng aklat ng Bible, dito sa aklat ng Marcos, sa kapitulo 16, ito po ang turo ng Biblia. Marcos 16:15, ang sabi po ng Biblia ay ganito: "At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal." 16, "Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan." Sino po ang mga tinuturuan bago bautismuhan? Siyempre, mga buhay ng mga tao na makakapagsampalataya, makakapagpasya for baptism. Yung patay, hindi na po makakapagpasya ng bautismo yan kahit anong gawin ninyo dyan. And there is no proxy. Wala pong proxy for baptism. Sa mga kapatid nating Mormons, pwede mong bautismuhan yung iyong patay na kamag-anak sa templo o sa simbahan ng mga Mormons. Nakakatakot po, pero totoo po yan. Nasa fundamental beliefs po yan ng ating mga kapatid na Mormons. O ngayon, yun po ang pinagkaiba. Ano po? Medyo mahaba-haba itong sagot natin, Kasi baka sabihin mo, ba't ang haba na naman ang sagot? Hindi po. Ito po yung ating sinasagot yung pong katanungan ni Brother Kenneth kung anong pinagkaiba ng Seventh-day Adventist sa mga Mormons o Church of Jesus Christ in the Latter-day Saints at saka Jehovah's Witnesses at Evangelical Christians in other Protestant denominations. Kung tutuusin nga, hindi lang ho ito isang episode, pinaiikli lang ho natin yung sagot Pero nais lang ho nating linawin na magiging fair ang ating pong pag-aaral. Hindi naman ho natin pinipersonal yung mga miyembro o kaya ay ang samahan ng pananampalataya ang ating pong pinag-aaralan batay doon sa tanong ng ating kapatid na Kenneth Belieza. Ngayon, ano pa po ang isa sa mga doktrina ng Mormons? Ito po ang medyo mas nakakatakot. Doon sa ika-6, Jesus was married to Mary, Martha, and the other Mary of the wedding feast of Cana. Saan po nakasulat yan? Sa kanila pong Journal of Discourses, Volume 4, page 259, na isinulat po ng kanilang authority na si Brigham Young. Kaya hindi po namin gawa-gawa yan. Si Kristo nag-asawa kay Mary, wala hong pinagkaiba halos doon sa Da Vinci Code.
Yan po yung doktrina. Alam niyo mali ho. Walang tala sa Biblia na ganyan. Yan po paniniwala ng mga Adventist. Hindi kailanman nagkaroong asawa si Kristo. Lalo namang hindi siya nagkaroon ng 3 o higit pa sa marami ng mga asawa dito sa lupa no siya nagkatawang tao. Sabi ng Biblia, hindi kailanman nasumpungan ang ating Panginoong Kristo ng anumang daya o pagkakasala ang kanyang labi o maging ang kanyang mga ginagawa. Babiruin mo ba naman pag-aasawahin mo si Kristo ng 3 higit pa para lang ma-justify yung paniniwala at practices ng mga Mormons ng polygamy. Pwede ho kasi sa kanila na mag-asawa ka ng marami. Ayan po ang doktrina ng ating mga kapatid na Mormons na ating pong binibigyan ng pagkakaiba sa Seventh-day Adventist. Sa mga Seventh-day Adventist po, isa lang ang asawa. Maski nga ho yan bugoy-bugoy pa yung mga asawa ninyong lalaki, hindi ho namin kailan itinuturo na hiwalayan ng mga kababaihan nilang mga asawa. Nire-resolve po ang problema sa loob ng pamilya at hindi po kailanman namin itinuturo na kailangan ipalitan mo yung asawa mo o kaya mag-asawa ka na sa 2 o 3 o higit pa para lamang ma-fulfill mo yung iyong pagiging anak ng Diyos sa huling kapanahunan, sa huling araw. Yung mga kapatid nating Mormons, pwede ho sa kanila as long as na hindi po ipinagbabawal ng batas ng lupa o ng pamahalaan sa lugar na kung saan sila nandoon, naninirahan. Sinasamantala yan ng mga gustong maraming asawa. Punta kayo sa lugar na pwede yan. Yan ang doktrina ng mga kapatid dating Mormons. Dito po sa Pilipinas, syempre, sila po ay narito sa Pilipinas. Kung may nanonood ba sa ating mga kapatid na Mormons, sabihin ninyo, wala namang turo kaming ganyan na maraming asawa. Opo, kasi dito kayo sa Pilipinas. Pero ang sabi po ng inyong fundamental beliefs na ating po pinag-uusapan, as long as pinahihintulutan ng batas ng bansa ninyo, ipinahihintulutan po kayong mag-asawa ng higit sa iisa. Ayon sa inyong fundamental beliefs na ating pinag-uusapan. Ayan ay mababasa natin sa Journal of Discourses, Volume 4, page 269, na isinulat ni Brigham Young. Ni Brigham Young. Ano po na ating pinag-uusapan. Ano pa po? At yung marriage must be sealed for time and eternity in a Mormon temple. Sa mga Adventist po, ang pag-aasawa po ay hindi ho eternity. Then naniniwala nga sila sa immortality of the soul, ang mga kapatid nating Mormons. Kaya pag namatay yung mag-asawa, ay yung kanilang bonding of marriage nagpapatuloy po hanggang sa kabilang buhay. Sa atin po hindi ho gano'n. Sapagkat sa mga Adventist, at the time na mamatay yung asawa, ay kalag na ho siya sa tali ng pag-aasawa. Pwede siya uling mag-asawa. Ayan po ang doktrina ng Biblia. Yung pong pag-aasawa, till death do us part. Doon lamang po nagtatapos yung pong tali ng pag-aasawa sa panahon na sila po ay may isa sa kanilang mamatay o both sa kanila ay mamamatay. Ganun po ang doktrina ng Biblia na siya rin po ang doktrina ng Seventh-day Adventist. Ano pa po? Ang pinagkaiba? There are 3 degrees of heaven. The celestial, ito po yung 3. Ito nakakatuwa rin Meron po silang 3 langit na pinupuntahan ng mga santo o ng mga lahat ng mga tao. Actually, lahat ng tao makakarating doon. Saan daw po mapupunta? Doon po sa tinatawag na celestial heaven, doon sa mga faithful na Mormons. Pagkatapos, doon naman po sa mga katamtaman lang, ang pupuntahan po nila ay terrestrial heaven. Yan. Pagkatapos doon po sa mga servants, ang pupuntahan po nila ay telestral heaven. Iba ho yung isa po, terrestrial. Yung isa naman po ay telestral. Ayan, telestral heaven. Ito naman yung mga pinupuntahan ng mga Mormons na mga alipin. Ayan po, sa Seventh-day Adventist, ayon sa Biblia, isang langit lamang po ang, bagamat naniniwala tayong may 3 langit, sa mga Adventist, naniniwala po kami na meron pong atmospheric heaven, ayon sa Genesis Kapitulo 1, na yung pong nililiparan ng mga ibon sa kalawakan, tinawag po ng Biblia na tinawag ng Diyos na ang kalawakan na langit. Yung pong kalawakan, kaya ang tawag natin dyan ay atmospheric heaven. Yung ikalawang langit naman, ang tinatawag po natin dyan ay starry heaven, na yun ang binabanggit sa Aklat ng Awit, na kinalalagyan ng mga bituin ng buwan. Ayan, yung heavenly bodies na yan, yan po ang tawag yan ay second heaven, o tinatawag nating starry heaven. Ikatlo, na siya pong ikatlong langit na pinag-uusapan po ng Biblia ay yung tinatawag na paraiso or kingdom of God. Doon na po yun sa tahanan ng Diyos. Ngayon, yung mga maliligtas po, hindi nilalagay ng Biblia o ng Diyos
doon sa una at ikalawang langit, doon sa kalawakan at doon sa starry heaven. Ang kinalalagyan at kalalagyan ng mga maliligtas, yung pong paraiso ng Diyos sa langit. Hindi po ilalagay niya sa una, ikalawa, ikatlong langit. Hindi ho. O kaya doon si tinatawag nating lugar ng mga faithful, pagkatapos lugar ng mga medyo faithful, tapos doon sa lugar ng mga servants, ilalagay sa tinatawag nilang telestial heaven. Wala hong ganyan sa Bible. Imbento lang po yan. No? Kaya po, marahil naiisip mo, kaya siguro sinasabi at ginagawa itong mga doktrina na ito ng mga kapatid nating Mormons na hindi po sila nagbabatay sa Biblia sapagkat mahahalata. Yan po, mahahalata na yung kanilang mga teachings laban na laban sa Bible. Well, anyway, hindi ho natin hinahatulan yung ating mga kapatid na Mormons. And syempre, yung pong major doctrines po niyan, kagaya rin po ng pagkakaiba ng mga Seventh-day Adventist sa ibang mga protestante, naniniwala rin po sila doon sa tinatawag nating Sunday worshiping. Ayan, yung pong pagsamba nila sa Diyos sa araw po ng Sunday. Ang maganda lamang pong approach diyan, kapatid na Kenneth, sa ating mga kapatid na Mormons, dahil naniniwala naman po ang mga Mormons sa faithful prayers. So pag may kausap po kayo mga Mormons, ay mag-usap po kayo sa kahalagahan ng pananalangin para ho hindi kayo magdedebate. Ayun, doon sa common ground ng ating mga kapatid na Mormons. Ang Mormons din po ay naniniwala tungkol sa kalusugan. Ayaw na ayaw po nilang uminom ng alak, ayaw na ayaw rin po nilang manubako o kaya gumamit ng mga narkotikong mga inumin o kaya ay yung mga droga. Ano? Parehas tayo dyan ng mga Seventh-day Adventist. Kaya pag may karoon kayong kaibigan mga Mormons, ay huwag ko kayo mag-uusap doon sa Book of Mormons o kaya against the Bible. Para po ma-win back ninyo o ma-win ninyo ang mga kapatid nating Mormons, kausapin po ninyo sila sa common ground. Yung magkakapareha sila sa atin. Ano yon? Yung tungkol doon sa tinatawag nating kahalagahan ng pananalangin, yung kanilang doktrina na papahalaga din sa kalusugan, bawal ang sigarilyo, ang tabako, ang alkohol, at mga narkotiko na yan, bawal sa kanila rin po yan. So, dyan tayo pwedeng pumasok. Ano pa po? Ang mga kapatid nating Mormons ay tinatanggap din nila ang gift of prophecy sa loob ng church. Yung pinagkaiba nga lang po natin sa kanila, kasi ang Book of Mormons nila ay mas binibigyan nila ng timbang kaysa sa Bible. O, sa mga Adventist, hindi po. Ang mga writings ni Mrs. White ay atin pong inilalagay sa ilalim ng Biblia, hindi po equal ng Biblia o kaya above the Bible. Yun po ang pinagkaiba natin. Ano po? Ang isa pa po sa common ground ng mga Mormons sa atin, naniniwala po ang Mormons sa baptism by immersion. Yung pong pagbabautismo ng lubog, ang Mormons ganun din. Ang problema lang, kapag nagbautismo silang patay, ilulubog din. Ganun po ang pinagkaiba. Yun po. Kaya kailangan, pag-usapan mo na ninyo dyan, huwag mo na yung bautismo sa patay. Dahil yan pagkakaiba yan. Doon mo kayo mag-uusap sa parehas. Ano ba yung parehas? Baptism by immersion. Ang bautismo sa pamamagitan ng lubog. Ano po? Ano pa? Yung pong doktrina ng mga Mormons, Mormons accept the idea that the religious bodies today are fallen Babylon and Christianity needs a return to the New Testament teachings. Naniniwala rin ho sila, ang mga Mormons, na ang sa idea na ito pong ating lupang ito ay nabiktima ng tinatawag na doktrina ng Babylonia at kinakailangan baguhin sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ito pong paraiso o nagagawin niya. So yun po ang pagkakaiba natin, kapatid na Kenneth, doon sa ating mga kapatid na Mormons. Medyo may bonus pa po akong sagot sapagkat binabanggit ko na rin po sa inyo yung pong common belief naman nila sa atin at yung common approach na pwede natin gawin sa kanila to win them para sa ating Panginoon. I think napakaganda po itong inyong ni-request sa aking paksa sapagkat hindi lamang po comparative study ang ating pong sinasagot, kundi kung paano natin i-approach ang ating mga kapatid na Mormons para po sila ay mapalapit sa atin. Siyempre, madala rin naman natin sila sa katotohanan sa pag-aaral ng Biblia. Sa pagdating po ng panahon, ay makasama din po natin sila sa paglilingkod sa tamang paraan na hinihingi po ng banal na kasulatan. Ngayon, yung isa pa po din yung hinihingi ay na pagkakaiba na siya pong ating sasagutin ay ito pong ating mga kapatid na mga Jehovah's Witnesses. Pasensya na po, ito po yung request At tanong po ito ng ating kapatid na Kenneth. Kaya hindi naman natin inaatake ang ating po mga kapatid na mga Jehovah's Witnesses. Ano po ba ang Jehovah's Witnesses?
siguro po ay atin na lamang pong babanggitin yung ilan. Pagkat madami na po tayong pwedeng gamitin dyan ng mga ilang bagay. Unahin ko na po muna yung sa ating sa Pilipinas. Bawal po sa kanila sumaludo sa flag. Sa mga kapatid po nating mga Jehovah's Witnesses, sila po yung mga nagbabahay-bahay din, na may mga kasamang bata, may mga daladalang magazine, kahit na ikay naglalaba, kakausapin ka, kahit na ikaw ay nasa bahay mo, kakatukin ka, yan yung mga ganyan. Ano po? Sila po ay mga Jehovah's Witnesses, at ang Jehovah's Witnesses po, ito po ay itinatag ng kanila pong puno o kanilang leader ng pananampalataya na si Charles Taze Russell. Yan po ang kanilang leader. At naniniwala po sila na meron lamang pong isang kaisa-isang source of authority na mag-i-interpret ng Bible. Ito po yung Watchtower Society. Ito po yung kanila pong, pinanggagalingan ng karunungan ng Biblia. Pagka ikaw po ay magta-translate ng Bible sa sarili mong interpretasyon at hindi nang galing sa interpretasyon ng Watchtower, ikaw po ay pwede nilang disiplinahin. Yan po ang doktrina ng mga kapatid nating Saksi ni Jehovah. Ano pa po ang kanilang doktrina? Sa kanila po, kagaya na aking sinabi kanina, bawal po silang sumaludo sa flag. Kaya po sa mga kapatid nating mga Jehovah's Witnesses, pansinin ninyo, hindi ho yan sila nagpa-flag ceremony. Bawal po sa kanila yon. Ano pa po yung kanila pong doktrina? Sa kanila po ay bawal din po silang magpasalin ng dugo. Ayan, yung tinatawag nating blood transfusion. Bawal po sa kanila yon. Ayon po sa kanila, yun daw pong pagsasalin ng dugo, bawal sa Bible, sapagkat ang sabi ng Biblia sa Gawa, o sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 15, versikulo 29, magsiilag kayo sa dugo. Ano po? Basahin na nga po natin. Dito po nila binatayan, sa 15:29 ng aklat po ng Gawa. Ang sabi po rito, kayo magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, at sa dugo, at sa mga binigti, sa pakikiapid. Kung kayo magsiilag sa mga bagay na ito, ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Ito po ang dahilan nila. Na kaya daw sila hindi pwede magpa-transfuse ng dugo, sapagkat ang transfusion ng dugo ay paglabag sa Biblia. Yan po ang kanilang doktrina. Ngayon, sa mga Adventist, yung dalawa pong yan, may malaki hong pinagkaiba tayo. Ang mga Adventist, tayo po ay nagpa-flag ceremony. By the way, ano ba ang dahilan ng mga Jehovah's Witnesses? Bakit hindi sila sumasaludo sa flag at nagpa-flag ceremony? Alam niyo ba kung ano ang kanilang ginagamit na dahilan? Yung pong nasa aklat ng Exodus na sinasabi na 20. Ano po ba yung nasa Exodus 20? 10 utos po yan. Yan nga po ang naging dahilan kung bakit si Brother Ronald Obidos na dating debater at miyembro ng Saksi ni Jehovah ay naging Adventist. Alam niyo kung bakit? Yan pong kanilang doktrina na yan na bawal sumaludo sa flag. Sa kanila ho kasi, kaya hindi pinahintulutang sumaludo sa flag sapagkat ang gagamitin nilang batayan ay yung utos na huwag kang sasamba sa anumang bagay na kagaya ng mga nilikha na nasa langit, nasa ibabaw ng lupa. Yun daw pong pagsaludo sa flag ay kasing kahulugan ng pagsamba sa mga bagay na nilikha ng Diyos. Laban daw po yan sa utos ng Diyos. Nung pong si Brother Ronald ay sakpa, ang sabi sa kanya, pag Adventist yung kalaban niya sa debate, ay ayaw niya sa 10 utos. Pero kapag ang kanilang mga kalaban sa debate ay hindi Adventist, gusto nila yung 10 utos. Kasi ipinagtatanggol nila sa 10 utos, yung utos na huwag kang sasamba sa larawang inanyuan na nasa flag daw. Yun po ang sinasabi nila. Yan po ang batayan ng mga kapatid nating Jehovah's Witnesses. Ngayon, sa Adventist ay hindi ho. Pag hindi naman po, ibig sabihin nung ikaw ay magpa-flag ceremony, sumasamba ka dun sa nilalang. Araw, bituin, dahil daw yung flag ay may bituin, at saka araw, pagsamba daw yun sa araw, pagsamba sa bituin. Hindi ho totoo yun. Dahil hindi naman ho natin niluluhuran yung pong flag. Wala naman po ako nakikita nagpa-flag ceremony nakaluhod. Pagagalitan ka ng gobyerno pag ikaw ay nagpa-flag ceremony na nakaluhod. Ang sabi ng Biblia, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, huwag mong yuyukuran, huwag mong paglilingkuran. Yan ang sinasabi ng Biblia, hindi sinabing huwag kang magpa-flag ceremony. Wala po sa Bible yun. Yun po ang ating sagot doon. Ngayon, isa pa po sa pagkakaiba natin, by the way, yung pong dugo, no?
yung pagsasalin dugo, yun, ang blood transfusion ay hindi ho bawal sa Bible. Yung blood transfusion po, pagliligtas ng buhay yun. Subukan mong madengge. O wag naman. Halimbawa, ikaw ay ma-hemorrhage at kailangan ikaw ay operahan at masalinan ng dugo. Kapag kami mga kapatid na saksi ni Jehovah, hindi po sila nagpapasalin ng dugo. Mamatay yung miyembro, ay bahayaan mo silang mamatay. Basta hindi daw sila magpapasalin ng dugo. Yan. Kaya meron po silang mga card, yung mga kapatid nating mga Jehovah's Witnesses. Yung tinatawag nila pong, may tawag sila doon sa card na yun, nakalagay sa wallet nila. Actually, this is true to life. Na kapag kayan po inabangga sila, halimbawa, ikaw ang nakakita, dinala mo sa doktor, at pagkatapos walang malay yung kanilang miyembro, sinalinan ng dugo, pwede ka nilang idemanda. Bakit? Kasi inilabag mo yung kanilang aral. Ayan po ang mga kapatid po nating Jehovah's Witnesses. Kasi meron po silang ganyang katuruan. Samantalang sa atin bilang mga Adventist, naniniwala tayo na hindi bawal sa Biblia magpasalin ng dugo. Dahil yung dugo, buhay eh. Ang bawal sa Biblia, yung kain yung dugo, hindi ho isalin sa katawan. Yung pong pagsasalin po kasi, pagdudugtong ng buhay. Samantalang yung pagkain mo ng dugo, ulam yon. Malaki yung pinagkaiba ron, ginagawa mong ulam yung dugo. Samantalang yung transfusion, ginagawa mong padugtong ng buhay sapagkat kailangan para ikay mabuhay. Yan po ang pinagkaiba dyan. Iba ang transfusion, iba po doon sa pagkain. Laki yung pinagkaiba doon. Kaya yun ho ang pinagkaiba din ng Adventist sa doktrina ng mga Jehovah's Witnesses. Ano pa po ang pagkakaiba ng Jehovah's Witnesses sa Seventh-day Adventist? Naniniwala po ang Jehovah's Witnesses sa doktrina na meron lamang pong isang pangalan ang Diyos. Ito po ay walang iba kundi si Jehovah. Hindi po sila naniniwala na meron pang ibang pangalan ang Diyos. Naniniwala po sila na there is only one God named Jehovah. Kaya pagka kayo po ay nakakainkwentro o nakakausap ng mga kapatid natin, mga kaibigan, mga saksi, ang kanila kaagad na babanggitin sa inyo yung tunay na pangalan ng Diyos, yung kanyang proper name na ayon sa kanila ay Jehovah. Ayan. At si Kristo po ay hindi po nila tinatawag na Jehovah. Si Jesus Christ ay tinawag nilang Mighty God, maliit lang na Diyos. Samantalang si Jehovah, malaking Diyos. Mas higit na makapangyarihan kaysa kay Kristo. Maliit na Diyos lang si Jesus Christ, Mighty God. Sa Jehovah's Witnesses, si Jehovah ang Almighty God, mas makapangyarihan sa lahat kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Pero alam po ninyo, sa Biblia ho, ang pangalan ng Diyos, ito na ho yung teaching ng Adventist ng pagkakaiba natin sa Jehovah's Witnesses. Ang mga Adventist, ang pinagkaiba natin sa kanila, naniniwala ho tayo sa pangalan ding Jehovah na ikinapit din sa tunay na Diyos na nanggagaling sa tetragrammaton na pangalan ng Diyos na Yud-He-Waw-He o yung YHWH. O yan po, kaya dyan po galing yung salitang Yahweh, yung pong ano pa ba ang tawag sa translation? Jehovah, Yahweh, yan po yung mga pangalan na mababasa natin sa Tagalog. So, ang pinanggalingan niyan ay yung Yud-He-Waw-He, yung YHWH na pangalan ng Diyos sa Old Testament, sa Hebrew. Ayan po. Ngayon, naniniwala rin tayo na ang Diyos di tinawag na El Elyon, El Elohim, El Shaddai, El Adonai. Yan po ay mga pangalan din ng ating Panginoon Diyos sa Biblia. Hindi lang nag-i-strict o nag-i-stick sa isang pangalan. Dahil sa Bible po, ang pangalan ng Diyos ay may kaakibat ng kanyang karakter, ng kanyang attributes. Kaya hindi ho tayo naniniwala na ang pangalan lang ng Diyos, Jehovah. Bagamat naniniwala kami na ang pangalan ng Diyos, isa sa mga pangalan niya ay Jehovah. Pero hindi ho siya nag-iisang pangalan ng tunay na Diyos. Ano pa ho ang aming pong pananampalataya na pagkakaiba sa Jehovah's Witnesses? Ang paniniwala po ng mga Seventh-day Adventist, si Kristo po ay kapantay siya ng Diyos na Jehovah. In fact, si Jesus Christ mismo, ang Jehovah sa Bible. Kinapit din sa kanya ang pangalang Jehovah. Bagay na hindi ho matatanggap ng mga kapatid nating Jehovah's Witnesses. Bakit po? Yun lamang pong talata ng Biblia na sinabi ron dito sa aklat ng Apokalipsis. Tingnan po ninyo, no? Wala na ho tayong mahabang oras. Maganda po pala itong tanong na gustong linawin ni Brother Kenneth.
Sana po ay sa susunod ay amin pang matalakay yung ilan. Ano ho? Sa Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 8. Sabi po rito, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Sa English po riyan Almighty God po ito Yung po nga pinag-uusapan nating Alpha and Omega, wala pong duda dyan ang mga saksi ni Jehovah, na iyan walang iba kundi si Jehovah. Yung Alpha and Omega, yung pinag-uusapang Almighty God, si Jehovah. Pero ang hindi nila matanggap, yung sinabi diyan na yung Almighty God na si Jehovah ay muling darating. Ano pa ho yung pagpapakliwanag diyan ng Biblia? Sa versikulo 17 at 18 ng Apokalipsis 1, pakinggan po ninyo, yung Jehovah yung Alpha and Omega, yung una at huli, pakinggan po ninyo, sabi rito, 1:17 at 18 ng Apokalipsis. At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. Ito po yung counterpart ng Alpha and Omega. Kaparehas po na termino na ikinapit sa tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat na walang iba kundi si Jehovah. Sabi na nagsasalita, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. Meaning, Alpha and Omega. Versikulo 18. At ang nabubuhay at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ano po ang katangian ng Jehovah sa Biblia? Ang Alpha and Omega, ang una at huli, ang makapangyarihan sa lahat, siya po ay nakaranas na minsang mamatay. Ay hindi po yan ang Ama, kundi iyan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay ang Jehovah na pinag-uusapan po natin sa Biblia. O bali sinasabi ninyo, di ang Ama, hindi na Jehovah. Jehovah din po, sapagkat ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, parehas pong tinawag sila sa pangalang Jehovah. Ayan po ang pananampalataya ng ating pong pinag-uugatan at pinaghahanguan ng mga Seventh-day Adventist sa Bible. At si Jehovah, ang ating Panginoon Jesucristo na Jehovah din, pantay ang kanilang likas na kalagayan. Sila ay magkakapantay sa kalagayan ng Ama, Anak. Omnipotent ang Ama, omnipotent ang Anak, omniscient ang Ama, omniscient din ang Anak, omnipresent ang Ama, omnipresent din ang Anak, sapagkat sila po ay iisang Jehovah. Yan po ang ating sagot doon sa tanong ng ating kapatid. Meron pa po tayong gustong linawin, dahil ang ating oras ay 2 minuto na lamang, isasabay ko na itong tanong ni Brother Kenneth, Jehovah's Witnesses, Evangelicals. Ang pinagkaiba nating kapatid na Kenneth sa mga Evangelicals, gaya ng aking pinanggalingan naman, at kasama na rin itong ating mga pinag-uusapang Mormons at saka Jehovah's Witnesses, parehas din sila ng paniniwala na yung linggo ay araw ng pagsamba. Kagaya rin po ng mga Evangelicals. At kinikilala rin na yung Sabat wala na, inabolish na yan, tinanggal na yan sa krus. Samantalang tayo mga Adventista, naniniwala tayo na yung Sabat ay hanggang may langit at lupa ay nananatili sapagkat yan immemorial God's creatorship. Kagaya po ng madalas na naming ipinaglingkod sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. Ano pa po pinagkaiba natin sa ating mga kapatid na mga Evangelical Christians? Naniniwala po tayo na naniniwala po ang mga Evangelical Christians na yung 10 utos, wala na po yan. Hindi na po umiiral yan. Naipako na sa krus yan. Hindi mo na kailangan sundin yan sa panahon natin mga Kristiyano. Naniniwala rin ang ating mga kapatid na mga Evangelicals, kasama rin ng mga Mormons at saka ng mga saksi ni Jehovah, na yung pong mga pinagbabawal na mga karumal-dumal na mga hayop sa Biblia, napawi na sa krus. Samantalang tayo mga Seventh-day Adventists, naniniwala po tayo na yung Sabat, yung pong 10 utos at yung pong mga karumal-dumal na mga hayop na ipinagbabawal ng Diyos ay nananatili pa hanggang sa kasalukuyan po nating kapanahunan. Sa mga Evangelicals, naniniwala po sila ng once saved, always saved. O naniniwala rin sila sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Sa atin po bilang mga Adventist, naniniwala tayo na bagamat ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya, subalit hindi nagtatapos doon.
kinakailangan na ikaw rin ay magbunga ang iyong pananampalataya sapagkat ang pananampalatayang walang mga gawa, ang sabi ni Santiago, ay patay, baog sa kanyang sarili. Balintuna po yan doon sa doktrina ng mga evangelical Christians, na mga Baptist, born again, Pentecostal, pati na rin po ng mga Jehovah's Witnesses. Yun po ang ating pinagkaiba, kapatid na Kenneth, doon po sa bagay na yan. Ang magandang approach sa ating mga kapatid na evangelicals ay wag ninyo po silang kukontrahin doon sa doktrina nila na may pananampalataya kay Kristo ay kailangan para sa kaligtasan. That is the common ground of our evangelical Christians. Galing po ako dyan eh. Huwag ninyong aawayin na sabihin ninyo mali yung iyong pananampalataya na maliligtas ka sa biya. Hindi po, tama ho yan. May kulang lang sa kanila. Tanggapin po ninyo yung common ground bago po ninyo banggitin yung pagkakaiba. Kaya po marami ako nakukonvert ng mga evangelical Christians sapagkat hindi ko po sila inaaway at hindi ko po sila dididipate doon po sa mga bagay na parehas din sa ating mga Adventist. Ayan po ang ating sagot. Mag-umpisa ho tayo doon sa mga common ground sa ating ibang mga kapatid sa ibang pananampalataya para po mas maabot po natin sila at madala sa pananampalataya ng Seventh-day Adventist. Galing po ko dyan, sasabihin po natin sa mga evangelicals, kailangan po natin ang pananampalataya. Iyan lamang po ang magbibigay sa atin ng daan ng kaligtasan. Pero pagkatapos na tayo sumampalataya, ang sabi ng Biblia, dahil wala na ho tayong oras, alam ko naman pong alam ninyo itong aking sinasabi sa pagkapaulit-ulit na nga ho namin yung tinatalakay dito sa ating programang Kapitulo Bersikulo, na pagkatapos na ikay sumampalataya kay Kristo, ikaw ngayon ay gagawa at mapapanatili mo yung kaligtasang tinanggap mo sa pamamagitan ng pagsunod mo sa mga kautusan ng Panginoon. Hindi ho kami nagdodoktrina na kailangan sumunod sa 10 utos, mangili ng sabat, magbigay na ikapo, huwag kumain ng makarumal-dumal para maligtas. Hindi po yon. Ang doktrina po namin, sinusunod po namin yan dahil yan ay bunga o produkto ng aming pong pananampalataya. Dahil ang pananampalatayang walang mga gawa, patay sa kanyang sarili. Well, sobra na ho tayo sa oras. Mga giliw naming taga-subaybay. So, sa tanong ni Brother Ken, isang episode talaga yan, kapatid. Hindi na nga natin nabanggit pa yung marami, yung iba pang mga bagay, pero yan po ay katunayan na talagang tayo bilang mga mananampalataya sa loob ng Seventh-day Adventist ay naniniwala tayo na ang ating po mga doktrina ay sola scriptura, Bible and the Bible alone. Kung meron po tayo mga doktrina na wala sa Biblia, hindi ho, totoo yun, yung mga paratang ng ibang relihiyon. Sa Seventh-day Adventist, tayo po ay naniniwala na sola scriptura lang, Bible alone. Kung may mga writings man si Ellen White, hindi ho natin ini-equate sa Bible or inilalagay na mas higit kaysa sa Biblia. Sana po ay nakinabang ho kayo sa ating pong ginawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. At sana po sa ginawa po nating pagsagot sa tanong ni Brother Kenneth Bilyasa tungkol sa pagkakaiba ng Seventh-day Adventist sa mga sekta o denominasyon na kanyang itinanong ay nakatulong po ng malaki sa inyo pong ginawang pag-aaral at pagambing ng mga aral ng Diyos sa Biblia at sa mga umiiral na aral sa kasalukuyan po nating kapanahunan. Bago po tayo maghiwa-hiwalay sa impapawid, nais ko po kayong anyayahan na tayo po ay mananalangin. Dakila namin Diyos, Ama naming makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po ng marami sapagkat ginamit po ninyo muli ang programang ito upang maging daluyan ng kaligtasan, katotohanan, at higit sa lahat, O Diyos, magkaroon po ng interes ang aming mga kapatid at mga kaibigang nanonood at nagsusuri ng inyong banal na aklat na sila po, Panginoon, ay mag-asam ng isang bagay na masigit sa mga material, kundi bagkos kanila pong asamin ng mga bagay na espiritual na mag-aakay sa kanila sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa aming dakilang Panginoon. Ingatan po at pagpalain ang aming mga kapatid, lalo tigit ang aming mga kaibigan at mga kapatid na may mga karamdaman na ngayon nanonood sa aming programa. Sana po kayo ang magpagaling sa kanila at kayo ang umakay sa kanila sa daan ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga minamahal po naming taga-subaybay, sana po'y nakinabang po kayo sa loob po na isang oras ng pagtatanghal ng programang Kapitulo Bersikulo. Sa mga kaibigan po namin na hindi ho namin napaglingkuran yung inyo pong mga katanungan, huwag ko kayo magdadamdam sapagkat may kasunod pa rin po ang episode na ito. Iniisa-isa po naming sagutin lahat ng mga ipinibigay po ninyo mga katanungan sa amin. Sa susunod po nating pag-niniig sa pawid, maaaring ang inyo pong mga tanong ang amin pong mabibigyan ng kasagutan. Sa pangalan po ng bumubuo ng programang Kapitulo Bersikulo at siyempre po ng ating mga kapatid sa likod ng ating mga kamera,
ang tinig sa ilang production. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sibilia. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all po. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. When I feel